Lagay ni Miss Kris Aquino, abay ipinost sa kanyang Instagram account na tila baga may pamamaalam na ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais kong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagyang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, let's talk about this one dahil pinag-uusapan po ngayon. It was posted August 11, 2025, yesterday, 11:29, kung saan si Miss Kris Aquino ay nag-announce na siya po ay magkakaroon ng 6 na buwan na isolation. And then, isa sa mga nakakagulat na kanyang statement nang sinabi niyang, "There may be no tomorrow for me." Na tila baga sinasabi ng ilang mga netizen na pamamaalam. Muling nagbigay ng updates ang Queen of All Media na si Kris Aquino tungkol sa kanyang health condition, particular na sa kanyang autoimmune disease. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account post, nag-post si Kris ng video kung saan makikita ang mga pagpapacheck up niya sa isang ospital kasama ang anak na si Bimbi. Ayon sa award-winning TV host actress, sa ilalim siya sa preventive isolation sa susunod na 6 na buwan para matutukan ang magiging resulta ng ginawang mga treatment sa kanya. On a purpose, matagal akong hindi nag-upload. I have to admit, if I told you what was happening, some of you may stop praying because my autoimmune disease were increasing in number and my life-threatening ailments needed me to make brave choice. Trust me, it's difficult to accept every night when I sleep that there may be no tomorrow for me. Simulang pagbabahagi ni Miss Kris Aquino. Pagpapatuloy niya pa, almost 2 months stay in this private beach property owned by a kind and generous family who wants me to regain my health as well as strengthen my faith in God's merciful healing power. I came to a decision. I have another 6 to 8 hours infusion session in 6 days. It's one of the strongest autoimmune immunosuppressant together with my 2 other. 1 taken daily and 1 given via injection will totally wipe out my immunity. I will be preventive isolation for 6 months. I live in our compound in Tarlac. May kuwang ko cousin and I call it Alto. Lahat pa ni Kris. Sa lahat naman ng nagtatanong tungkol sa kanyang mga anak na sina Joshua at Bimbi, narito naman ang tugon ng aktres. Sabi niya, "Where is Kuya? Since the death of his Lola Cory and Lola P, and Tito Noy, seeing me frail, weak, often attached to my IV drip. Kuya is traumatized. Visibly shaking, repeating, 'Mama, get well, I love you.' For now, he's living with my genuinely super loving cousin. Bim, now 18, has sacrificed much to take care of me. He is heaven's gift, my optimistic adult who reminds me I should never surrender." Thank you, sabi niya. After few more schedule and tests and treatment and recuperation, Bim and I are ready to reveal all and I show you everything for the first time. Please continue praying. Kailangan na kailangan ko. Thank you both, Makati Med and St. Luke's BGC and doctors, their fellow and residents, the nurses assigned to me in the hospital, my personal nurses, that many skilled technician operating the high-tech machinery and whole continue to believe gagaling pa rin ako. Hashtag tuloy lang ang laban. Ang buong paahayag ni Miss Kris Aquino. So makikita po natin sa kanyang mga post na tila baga sobrang hirap na itong si Miss Kris sa kanyang pinagdadaanan, ano? Dahil talagang traumatized po. Hindi lang siya, maging ang kanyang anak. Sabi nga kamakailan nung ibinaghagi niya po yung malungkot na bukas na panayam na malalim na ang epekto ng kanyang kondisyon sa emosyonal na kalagayan ng pamilya. Ayon sa kanya, bukod sa kanila or sa sarili niyang pakikipaglaban sa karamdaman, malalim na ang trauma na nararamdaman ng kanyang anak na si Josh, lalo na't araw-araw niyang nakikita ang palalang kalusugan ng kanyang ina. Ipinahayag ni Kris na hindi lang siya ang nagdurusa. Masasapit nitong mga pangyayari ay sina Josh at Bimbi na nagpapakita ng matinding emosyon na reaksyon. Para kay Josh, ang makita ang panghihina ng kanyang ina ay nagdudulot ng trauma at ipinahayag niya ang matinding
pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng mensaheng Mama Get Well, I Love You. Sa pagdaan ng panahon, lalong naging mahirap ang sitwasyon dahil laganap ang pangamba at kawalan ng katiyakan hinggil sa kalusugan ni Chris. Kahit sa pinakamadilim na sandali, nananatili ang pagmamahalan sa pamilya, isang matibay na suporta na maaaring magsilbing lakas nila sa gitna ng unos. So dahil po dyan ay talagang nanghihingi po ng matinding panalangin si Miss Chris Aquino maging ang kanyang pamilya dahil po ngayong susunod na mga 6 na buwan ay talagang mag-isolate siya, which means wala pong makakalapit sa kanya ni ang kanyang mga anak ay hindi po siya malalapitan dahil tanging mga doctors, private doctors lamang ang pwedeng lumapit sa kanya dahil medyo delikado po yung gagawing mga proseso sa kanya dahil lumalala na nga po talaga yung kanyang autoimmune disease. Ang tanong nga ng maraming mga netizen, ano nga ba talaga ang autoimmune disease? So, ito'y isang kondisyon kung saan mali ang pagkilala ng immune system, yung panlaban ng ating katawan, sa sariling mga selula at tissue. Sa halip na labanan lang ang mga virus, bakterya o iba pang dayuhan sa katawan, inaatake rin nito ang sariling malulusog na bahagi ng katawan, na bagay na isa sa mga nagiging dahilan kung bakit tila sobrang weak, sobrang nanghihina at sobrang payat ni Miss Chris Aquino kasi yung nutrition na pumapasok sa katawan niya, yung sarili niyang, yung autoimmune niya, is yun din po yung sumisira sa sarili niyang immune system. So, ang halimbawa ng mga autoimmune disease is yung lupus, inaatake ng immune system ang iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng balat, kasukasuhan at mga laman loob. Meron din naman rheumatoid arthritis, inaatake ang mga kasukasuhan na nagdudulot ng pamamaga at pananakit. Meron din naman multiple sclerosis, inaatake ng nervous sa utak at spinal cord. So ganito katindi ang pinagdadaanan ni Miss Chris Aquino, talagang it took a long time na gamutan, para po talagang ma-prolong yung kanyang buhay. So marami po talagang mga prayer warriors ngayon talagang nagdadasal para kay Miss Chris Aquino. At the same time, sa 6 na buwan na kanyang isolation, hindi po niya or wala po siyang kasiguraduhan. Kaya nga po nagbanggit siya ng sinabi niyang there may be no tomorrow for me. Sinabi niya dito na parang nawawala na siya ng pag-asa na magkakaroon pa siya ng bukas. At isa sa mga pag-aalala niya ay yung patungkol nga sa may iwan niyang 2 anak. Of course, hindi sila pababayaan ng kanilang mga tita, na mga kapatid po nitong si Miss Chris. But of course, syempre, lalo na po si Josh, ay hanapin niya ang kanyang mama. Kasi, di ba, pinaliwanag nga ni Miss Chris Aquino na talagang sobra po yung trauma na inaabot ngayon ni Josh kapag nakikita niya yung kanyang ina na talagang grabe yung pinagdadaanan. Kaya po talagang grabe po yung mga post ngayon ni Miss Chris Aquino, Talagang sobrang haba na po ng kanya pong pagdurusa dun sa sakit na kanyang pinagdadaanan ngayon. Kaya naman isa lang pong ang hiling sa lahat na sana nga ay isama niyo sa panalangin si Miss Chris Aquino.